Hindi po napag-usapan diyan sa SONA yung online gambling, oh. Merong kumakalat na pictures diyan sa ano, may kumakalat na pictures na merong isang congressman na habang nakikinig ng SONA ay tumatalpak din, nanonood ng, sabong online. So, hindi po tinakil 'yan, yung online sugal, hindi ba? Ayaw natin ng sugal, pinalitan nila yung pogo pero ang ipinalit nila is online sugal. So, yan yung ayaw na ayaw natin. Meron silang kunyaring mga tinake down na mga accounts ng mga social media influencers pero hindi naman lahat. Napakaraming mga at least siguro mga 90% ng social media influencers lalo na sa entertainment nag-aalok ng online na sugal. So dapat lahat yung mga channels na yan tinake down pero hindi ba? So alam natin na everything is for optics only. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang kinikita nila sa online sugal para ipalit nila sa Pogo. Kasi nga, ang Pogo, hindi tayo ang apektado. Ang nagsusugal sa Pogo, kaya nga offshore gaming, ang nagsusugal sa Pogo is yung mga ibang lahi. Versus yung pinalit nila na online na sugal na kahit bata nakakapagsugal. Naka-tie up siya sa GCash, sa mga payment natin, sa mga online payment applications natin. So, nalululong tayo sa bisyo. Dumami na nga ang drugs, nagkalat pa yung bisyo ng mga vape, nagkalat pa yung mga bisyo ng mga online na sugal. So, talagang malulubog ang mga Pilipino kapag kaganyan. Imbis na trabaho, livelihood yung ipinopromote nila, ang pinopromote nila, lulungin tayong lahat ng mga Pilipino sa masasamang bisyo, hindi ba? So, yun yung mga totoong nangyayari diyan sa SONA na hindi mga napag-usapan, yung PhilHealth, 'di ba? Pinababalik na yung pondo ng PhilHealth, hindi nila ipinaliwanag diyan sa kanyang SONA, hindi rin nila pinaliwanag sa SONA kung ano na ba ang nangyayari sa Maharlika Investment Funds, hindi ba? Hindi rin nila ipinaliwanag yung pagbaha o bago ang SONA, nagkaroon ng massive na pagbabaha. Tapos mukhang paiimbestigahan daw nila ito at alam naman natin kung saan pupunta yung investigasyon na to. Maisisisi na naman yan sa mga Duterte. Yung Pogo, isinisi sa mga Duterte. Yung war on drugs na successful naman, isinisi sa mga Duterte. Wala silang prueba, pero sapilitan nilang kinidnap si Pangulong Duterte at dinala dyan sa dahig, hindi ba? So wala din silang klarong programa para sa mga OFW. Wala rin silang klarong programa para sa mga taong walang trabaho. Yung kanilang pabahay na 1,000,000 isang buwan, isang taon, hindi na rin nila yun nabalikan. Pangako nila yun, pero hindi nila yun binalikan. Ang daming mga Pilipino na nangangailangan ng trabaho at pabahay, pero hindi yun yung nabigyan nila ng top priority ngayong SONA na ito. At para sa akin talaga, wala kasi akong nakitang malaking development sa bayan natin in terms of healthcare and yung trabaho at saka yung infrastructure. Wala talaga tayong nakita. With all the funds na meron sila, doble na yung pondo natin from 2024 to 2025 and yung budget natin sa 2026 is parehas. Hindi natin hindi natin nakitaan ng development sa bayan. Isa pang hindi na pag-usapan is yung BICAM. Hindi ba? Paano na yung mga issues ng paggamit ng pondo or yung mga blanco sa budget natin, di ba? So nanalo si Romualdez bilang Speaker of the House at nanalo din itong si Chis Escudero bilang Senate President. So parehas na SP Speaker at saka Senate President. So and nalaman din natin na at least 40 sa mga congressman ang hindi na nag-participate doon sa botohan. Okay? So alam naman natin na mananalo talaga yan si Romualdez kasi nga maraming mga congressman ang busog na busog noong si Romualdez ang speaker. Kaya makikita mo yung mga wala namang kwenta, wala namang silbi na mga congressman nakilala nung panahon ni Romualdez. And kailangan nila ulit ang mga ang mga
media mileage na yan with Speaker Martin Romualdez. So, marami ulit i-activate na mga hearings yan, marami ulit i-activate na mga ano yan, na mga congressman yan para pasamain si VP Sara kasi hindi nagtagumpay yung kanilang hindi nagtagumpay yung kanilang impeachment kay VP Sara. So again, magsi-shift na ang power. So as soon as possible, kailangan makahanap sila ulit ng panibagong paraan para pabagsakin si VP Sara. Well, maganda yung laban natin sa Senate, mga bossing, dahil ginawang si Senator Bongo ay nanatili pa rin si Senator Bongo na ano bang tawag dito, chairman ng Senate Committee on Health and Sports, kasi maganda po talaga yung naging ganap ni Senator Bongo sa healthcare and sa sports kasi Mr. Malasakit nga, napakarami ng mga malasakit centers na ginawa niya. So napakaganda. And napakaganda rin na yung Senate Blue Ribbon Committee ay napunta kay Senator Marcoleta. So hopefully magsimula na si Marcoleta ng investigation diyan sa mga offshore accounts ni Garcia. Oo, kasi pagka hindi niya to ginawa, medyo magdududa ako sa loyalty ni Senator Marcoleta, kasi siya ang nagpakalat nito sa Congress So hopefully yung mga taga-gobyerno na nanggipit din naman sa kanya, lalong-lalo na yung mga kongresista na yan, dapat masilip niya yung mga affiliations nila sa mga private companies, yung mga construction firms. Kailangan maimbestigahan yan. Gaano ba kalakas ang Senate Blue Ribbon Committee? O tingnan natin dito sa ating dokumento. The Senate Blue Ribbon Committee is one of the most powerful committees in the Philippine Senate. It investigates alleged misconduct, corruption, and wrongdoing by government officials, both elected and appointed, government agencies, sometimes even private individuals or companies involved in public contracts. So, kabahan na yung mga congressman na may mga koneksyon sa mga sa mga private companies, lalo na yung mga subcontractors ng DPWH. Mag-ingat na po kayo dahil pwede kayong maimbestigahan. Pero ito nga, both elected and appointed, ito pong COMELEC, sana ito ang unahin natin. Kasi alam mo, Senator Marcoleta, nanalo po ang Duterte, and the fact na binaboy nila yung resulta ng eleksyon, I hope na kasama namin kayo dun sa panawagan na itong COMELEC ay maimbestigahan at totoo ba yung 300 million na hinihingi ni Tony Garcia. So ayan again, a powerful committee in the Philippines investigates alleged misconducts, corruption, and wrongdoing by government officials, both elected and appointed, government agencies, sometimes even private individuals. So ang power niya, they can summon witnesses, subpoena documents, hold people in contempt kapag di nag-testify. Yan nga yung naging issue yung Farmally, hindi ba? So Blue Ribbon Committee din yung nagano yan. Dati si Gordon pa yan But ngayon si Marcoleta, and alam naman natin na ang mga franchises, ayan, si Marcoleta din yung nag-revoke ng franchise ng ABS-CBN. So this is a good development for us, and I hope na itong si Senator Marcoleta will live up to the expectations sa mga Pilipino na crime buster at saka corruption buster talaga siya. Ibinigay sa kanya ni Chis Escudero yung committee na yan para talagang maimbestigahan yung mga kawatan. Sana ay unang-una nating makita dyan itong pang-aabuso ng COMELEC sa kanyang kapangyarihan. Kasi tawag dito, mag-e-election pa naman sa 2028, and crucial dahil presidente po
tatakbo sa 2028. Imagine kung nakapag-practice na sila kung paano dayain yung eleksyon, paano na sa 2028, hindi ba? So baka mamaya niyan, practice lang ito, tapos ang talagang plano nila mangdaya massively is yung 2028. Di kawawa na naman tayo, another 6 years of pambubudol kung ang mananalong presidente hindi talaga nagmamahal sa taong bayan. Hindi ba? So Senator Marcoleta, we are hoping, congratulations sa iyong position, and we are hoping na magampanan mo yan ng tama at magampanan mo, unahin mo yung interes ng taong bayan, hindi lang yung interes ng ating mga kakilala at mga kaibigan. Naniniwala naman tayo na malinis ang hangarin ni Marcoleta sa bayang Pilipinas dahil pinagkatiwalaan din siya ni Pangulong Duterte Tsaka sana rin na matouch din yung mga injustices sa Pilipinas, lalong-lalo na yung Department of Justice na ginagamit yung kanyang kapangyarihan para makapanggipit ng mga kalaban ng kanilang amo sa politika, i-persecute. Sana din po investigahan din yan, and so on and so forth. So congratulations, dalawa pa lang po yung posisyon na alam natin na na-secure natin na maayos. Blue Ribbon Committee at saka yung kay Senator Bongo. Tingnan pa po natin kung ano pa yung mga susunod na makukuha natin na mga positions sa mga committee sa Senado para yung interest ng taong bayan na mag-benefit, hindi yung interest ng mga nasa kapangyarihan. Ayan. So ganito lang muna yung setup natin for the meantime kasi wala pa tayo sa studio. Sana tangkilikan nyo pa rin yung ating mga videos. I-like and share po ninyo yung ating mga videos para mas marami po tayong ma-enlighten. At again, maraming salamat sa Filipino community sa Paris, Filipino community sa The Hague, at saka lalong-lalo na dito kay Tita Net dito sa Germany. Salamat po sa inyong pagtanggap sa amin sa inyong humble home. Napakaganda po ng kanilang pagtanggap sa atin dito. See you sa mga kababayan natin diyan sa Switzerland and diyan sa Spain. Mabuhay kayo. Hanggang dito na lang muna tayo dahil yung camera ko malolobat na vlog tayo ulit in a while. Kuha lang tayo ng mga topics. Okay? Mabuhay kayo and God bless you. Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Sa